Okay. So, ang sunod natin gagawin ay itong part na to. So, punta ulit tayo sa ating document. Create tayo ng another part studio. Okay, so sketch tayo sa top link. And then, gawa tayo ng circle. So, ang ating circle ay 68 mm. And then, isa pang circle na maliit sa loob. So, make sure na naka-center yung inyong circle. Ano? So, ito ay 8 mm. Then, ang next na gagawin natin ay extrude natin siya ng 8 mm din. Okay, so yun ang itsura niya. Sunod, gawa tayo ng sketch sa taas nito or sa face ng ating circle. Yan. So, kita niyo ba? Saan ko kinilik? So, dito sa face nito. Ano? Yan, balik tayo sa top. Tapos, gawa kayo dyan ng construction line. From dun sa center hanggang dun sa side niya. Okay. Tapos, click nyo yung inyong, so dapat tayo naka-vertical. Ito, tsaka, yan. Okay. Natin so, make sure na ito yung naka-vertical. Ano? Sunod ay gawa tayo ng line dito na 2 mm. Tapos, isa pang line 4 mm naman. And then, ang sunod na gagawin natin ay gawa tayo ng circle. So, yan. Dapat ang circle natin is 8 mm. Nag-double click ko. So, yan. So, dapat ay pag nilagyan natin siya ng dimension ay 8 mm. Okay? So, check natin and then extrude natin. Ayan. So, ang haba niya ay 6 mm. Okay. Sunod na gagawin natin ay maglalagay tayo ng yung pinakabutas dito. So, mag tayo ulit sa top link. Tapos, sketch tayo. Dito ulit sa face na extrude 1. Tapos, ay create tayo ng arc. So, center point arc. From dito, click lang tayo pupunta din. Ayan. And then, ang kanyang radius is 26. Tapos, ay create tayo ng construction line again. From dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. Tapos, lagyan natin siya ng angle dimension na 46 mm. Okay. Sunod, ang gagawin natin ay hanapin nyo dito yung nasaan ba? Dito na lang. Search natin ay slot. Okay. Then, click nyo to. Yan. And then, left click. Then, baguhin nyo to. Gawin yung 8 mm. Okay. So, yan na yung ating slotted. Meron na tayong pattern. So, ang sunod na gagawin natin is circular pattern natin yan. So, click nyo lang itong mga to. Tapos ay click yung left click. Tapos ay meron nang lalabas na ganito. So, yan ang pattern yan is nakalagay is 3. So, let's say, sabihin natin 5. Kaya ba ang 5? Yan, ganyan na magiging itsura niya. So, gusto lang natin ay 3. Yan. Ito lang. Okay. So, check na natin. And then, pwede na natin siyang extrude. Ito. Extrude, remove. Okay. And then, check. Yan. So, na gagawin natin is cha-chamfer natin or fillet na lang. Okay. Mas maganda yata chamfer.
Compare natin to. Ito. Ito. Yan. Saka syempre, ito din. No, yan. Click natin yung check. So, ang jumper natin is 1 mm ulit, ano? Okay. So, tignan natin siya lagyan ng appearance. Add appearance. Let's say, siya ay magandang kulay. Green ulit. Or blue. Blue naman. Yan. Okay. Ang sunod na gagawin natin ay yung pinaka-crankshaft niya. Ito. Itong part na to. No, tapos, after nun, tayo ay mag-assemble na. So, last part na gagawin natin to. Last part na to. Okay. So, punta tayo sa Part Studio. Create ulit tayo ng isa pa. Okay. So, punta tayo sa top plane. Sketch. Top plane. Tapos ay create tayo ng construction line. So, make sure na naka-vertical. So, siya ay 32. And then, after nun, lagi tayo sa center 92. Okay. Sunod, isa pa. So, ito hindi na construction. Sorry. Ayan. Ang sunod ay 145. And so, ayusin lang natin yung mga measurement natin para kita. Okay. Ang sunod ay 172. Ayan. And then, ang sunod ay 184.784. Okay. Yan. So, make sure nakita yung inyong mga measurement lagi. So, dun sa 32, gawa tayo ng 8 mm na circle dito. Dito muna pala sa pinaka-origin niya. So, 8. Okay. So, isa pa. Punta tayo sa 32. Another 8. And then, punta tayo dun sa 145. Another 8 ulit. And then, punta tayo sa 145. 145. Then, 8 ulit. Okay. So, ito muna. Sunod natin gagawin ay slot ulit. Click lang natin ito. Yan. And then, hanapin niyo yung times 20 nakalagay. Ito pala, sorry. 20 mm. So, palitan natin siya ng 16. Okay. So, ganito mag-i-itsura niya. Sunod ay isa pang slot. Slot na gagawin natin ay nasa 92. So, itong mula dito hanggang dito. So, gawa tayo ng line from dito hanggang dito. And then, slot natin. Right click tapos select other. Hanapin nyo na lang dito. Ito. And then, left click. Then, hanapin natin yung kanyang measurement. So, ito yun. 20. Palitan ulit natin. Gawin natin 8. Okay? Yan. Tapos, ang sunod natin gagawin ay from doon sa 145. So, ito yung 145 na circle. Yan. Medyo magulo na. Medyo nakakalitan na. So, ito yung 145 na circle. Gawa tayo ng triangle or center rectangle.
Ito pala. Yung isang corner rectangle pala. Okay. So, siya ay tapat natin doon sa 184. So, ito pala yung wait, dapat pala yung narito yun. Hindi ko lang ito. Ayan. So, 16. Maduling pala ako, sorry. I-trim na lang natin to. So, hindi na natin kailangan isang to. Mag-adjust lang po ako, huwag po kayo malilito. Yan. In-adjust ko lang po ng konti. Sunod mirror natin. Yan. Okay na. Pwede natin i-check yan. Edit lang. Isa po pala. Edit na natin. Or, nakalimutan natin ito yung mirror. Mirror na din natin ito. Ayan. Then, check. Okay. So, extrude natin siya ng 4mm. Then, check. So, yan na. Ito na yung itsura ng ating crankshaft. So, lagyan natin siya ng appearance. Kung tayo sa top lane, tapos select natin. Let's say ito ay kulay black. Yan. Hindi ko napahabaan yung video na to dahil 40 minutes na din siya. So, mag-upload na lang ako ng separate video para dun sa assembly. Okay? So, thank you guys.